Alright, so mga kanatik, no, share ko lang, no, sobrang bait-bait ng manibela ko ngayon, tsaka may lumalagit sa may harapan. I don't think so na knuckle bearing to, pero talagang makalug siya kahit na 20 to 30 lang yung takbo ko. Hindi ko siya ma-video kasi wala kasi akong dalang action cam ngayon. So 20 to 30 lang takbo ko, talagang mag-iwang talaga siya, tsaka may maingay sa may harapan. Siguro hindi lang to knuckle bearing, baka tingin ko parang sa bandang ehe, parang there's something wrong na may nasira or naputol. So ina-avoid ko lang ngayon yung lubak tsaka magpatakbo ng mabilis, and then from time to time din ito gumigilid ako para i-check kung merong hindi kaaya-aya dun sa motor natin, no? Yan. So kung mga ganitong sitwasyon, i-recommend ko siguro huwag nang biyahe, pero ako talaga 50-50, kailangan ko talaga may uwi yung motor. Saka bahala na kung aabot man ako sa bahay o hindi. Malaki pa kasi yung biyahe natin, siguro makakulang 20 kilometers din yung biyahe natin. Pakita ko lang sa inyo yung gulong, talagang mag-iwang siya, gumaganon siya, oh, kahit na ano lang yung biyahe natin, smooth lang. Right, saglit lang, center stand lang natin. Parang there's something, ito oh, ito hindi ako abot na ito sa bahay, delikado to. A few inches later. Right, so ayan, nakauwi na nga tayo mga kanatik, no? Nakasurvive tayo from from Tondo to Novaliches. Ayan. So kagandahan lang din, no, kahit papaano kasi may that time naka-hazard light tayo kanina, and then yung upo natin is medyo backward, kaya hindi masyadong persado dito sa may harap, no. Ayan, so lagyan muna natin yung kalso natin na upuan. Dito nga pala ako sa labas ngayon dahil marami tambak doon sa loob ng bahay dahil may ginagawang bahay doon sa dulo natin. Ayan. Right. So hindi naman
totaling right. So hindi naman totaling na bali yung ehe. Pero may maling kain na siya dito, ayan. Na naging cause ng pagkasira ng ating bearing. Ayan. Basag. Iwan pa pala yung pinaka spacer dun sa loob. Ay, yung ano? Yung pinaka bearing. The next day. Alright, so yun nga, no? Nadala natin siya sa machine shop. Natanggal na yung pinaka kabarang housing ng pinaka bearing dito. Ayan. Then pina-grind ko din to ng bahagya dahil sumasayad dito sa disc bolt natin, no? So bali yun, 100 pesos dahil hindi siya kayang pukpukin. Ang ginawa is wineld siya tsaka siya tinanggal. Alright. Then yung bearing na gamitin natin is parehas na ayan, 6201. So ito is 70 pesos isa. So 140 dalawa. Then balik muna tayo sa stock ehe natin. Right. Ito nga pala yung nangyari dun sa aftermarket na ehe natin dahil sa nabasag nga yung pinaka bearing. Ito na yung nasira niya. Then nagasgas na rin tong pinaka, buti nga disc bolt lang, hindi yung pinaka disc brake natin eh. So malaking cost yung pagkasira ng ating bearing, no? Especially pinilit pa natin siya may uwi from Tondo to Novaliches. Alright, so proceed tayo sa install na natin ulit. Pakita ko lang sa inyo yung yan, yung bearing dati. Then ito yung nabasag. As in basag siya. Alright. Yung bagong bearing natin. So wala naman siyang harap likod, parehas lang siya. So okay lang. Then pupukpukin natin siya mamaya. So parehas lang yan, harap likod. So isa rin lang.
Meanwhile, Alright, so yun ang ano mga kanatik, nakapagpalit na tayo ng ating front wheel bearing. Ayan. So yung mga basic na cost na kung bakit nasisira yung front wheel bearing natin siguro is unang-una dun is yung syempre katagalan, daily use, and then syempre yung kalsada, no, pag kayong matagtag, malubak, yan. Yan, isa yan sa mga cause kung bakit nasisiraan tayo ng front wheel bearing. Alright. And then sa pagpapalit naman ito, madali lang naman mga kanatik. Kayang-kaya nyo i-DIY. And then regarding naman dun sa size ng ating front wheel bearing, I think itong sa Aerox na 6201 is parehas lang dun sa stock mags ng Click 125i or Click 150i na version 1 man yan or version 2, no. Ayan. And yung price niya is 70 to 80 pesos lang. Ayan, hindi makakapagpalit ka rin ng bearing. Yun, ugaliin nyo lang din na inspeksyonin yung gulong nyo, no. Huwag nyo na paabutin sa ganong kalala na na tulad nung nangyari sa atin na binyahe pa natin. Yun, hanap na kagad kayo ng pwedeng pinakamalapit na motor shop na pwedeng pagpalitan ito. Kasi malay natin na baka may maapektuhan pa na ibang parts, kaya yun yung iniiwasan natin, yung mas lumaki yung sira, no, imbis na yung front wheel bearing lang yung papalitan natin. Alright. So yun lang naman mga kanatik. Hopefully kahit papano is nakatulong itong video vlog natin for today. So you know the drill. Please like, share and subscribe, and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload pa natin. Once again, akong inyong lingkod, Click Natik, signing off.